Nakausap ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang law enforcement agency sa Prague, Czech Republic kaugnay sa mga detalye ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. May mga lilinawin naman siyang impormasyon ngayong araw sa kanilang counterparts doon. At live mula sa Prague, Czech Republic, ang kasama nating si Maris Umali. Maris. Standby na tayo. Susan, pasado alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa Prague, Czech Republic. Ngayon ngang Lunes, mamayang alas 2 ng hapon oras dito sa Prague at alas 8 naman ng gabi dyan sa Pilipinas ay nakatakdang magpulong ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos kasama ang kanilang counterparts dito sa Czech Republic para malaman kung nasa na nga ba talaga si Zaldico at kung paano pinakamabilis siyang maibabalik sa ating bansa. Hindi man daw sigurado na maiuuwi o maibabalik sa bansa kasabay niya sa pag-uwi niya sa ating bansa si Ko, hindi naman daw uuwi si Secretary Vida ng empty-handed. Matapos makakuha ng kumpirmasyon mula sa Ministry of Justice na siyang counterpart ng Department of Justice dito sa Czech Republic, nakatakda na mamayang alas 2 ng hapon, oras dito sa Prague, ang kanilang pulong. Marami po tayong mga bagay na lilinawin at ibabalidate yung mga impormasyon. The key questions would be the protocols followed, di ba? And the basic question is, paano ba natin yung proseso kung paano siya maiuwi? Itatanong niyo siyempre kung nasan si Zaldico. Yeah, of course. That's the primary ask, di ba? Kasi if our objective really is the objective really is to bring him home and let him face the charges he's charged with. Tatansyahin din daw nila kung maaaring masagot ng Ministry of Justice kung nakapag-apply na ng political asylum si Ko. Kahapon, nakapulong muna ni Vida ang mga kinatawan ng Czech Law Enforcement Agency na nag-report ng umano'y detention ni Ko. We've gained some workable intel kung paano nangyari. Significant to the case, basically this is tracking kung ano yung nangyari. Diba? So medyo mas maliwanag na mga detalye at datos kung paano nangyari. Paano nangyari na umabot na dumating sa atin yung balita na namataan, nakita at na-accost si former Congressman Zaldico ng Czech authorities. Pero ang tanong, nahuli nga ba si Ko? Opo. It's true that he was at a certain point under Czech authorities, under the jurisdiction of the Czech authorities. For how many days? At that I cannot yung confirmation and we will get more information. Dumating na rin ngayong weekend ang Philippine Center on Transnational Crime na siyang tututok sa aplikasyon para sa Red Notice laban kay Ko. Dala nila lahat ng dokumento na kailangan pa dun sa para ma-submit dun sa Lyon, France. The particulars of the documents kasi may mga kailangan ini-explain mo rin kung ano yung kasong final, no? Yung mga eksaktong dokumento we will submit. Handa raw siyang hindi maisama agad-agad si Ko sa pag-uwi sa Pilipinas. Pero pagtitiyak ni Vida, definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. nitong linggo magkakasamang nagsimba sina Vida, Chief State Counsel Dennis Chan at Ambassador Eduardo Meñez sa Church of Our Lady Victorious and the Infant Jesus of Prague. Susan, siniguro naman ni Secretary Vida na oras na matapos yung kanilang pulong sa kanilang Czech counterparts ay magbibigay siya ng update kaugnay kay Ko. Susan? Maris, ano yung pinangahawakan ng high-level coordinating team ng Pilipinas na nariyan nga sa Prague, Czech Republic si Ko kung hindi pa nila nakikita? Alam mo, Susan, ang sinasabi nga ni Secretary Vida na kanyang pag-amin, no, ay wala silang garantiya na nandito pa nga sa Czech Republic itong si Zaldico. Posible raw na nakalabas na siya. Dahil nung tinatanong natin kung talaga bang nahuli, sinabi lang niya na at a certain point, he was accosted. Tinanong natin for how many days. Baka ngayon, wala na. Hawak pa ba siya ng Czech authorities? Sabi niya, that we do not know. So lahat ng mga sagot sa ating mga katanungan ay bukas daw mas mabibigyang linaw sa pakikipag-usap sa Czech authorities. Ang kaibahan kasi, bukas ang mga kausap nila yung Ministry of Justice, yung kanilang counterpart na mas alam daw yung sitwasyon. Yung nauna nilang kausap nung Sabado, oras dito sa Prague, ay yung law enforcement
agency na siyang nagbigay daw ng impormasyon kaugnay sa pagkaka-accost kay Zaldico. So ibig sabihin, yung usapan nila nung Sabado ay tungkol lamang sa, kumbaga, backtracking. Ano ba nangyari? Paano nakarating sa Pilipinas yung impormasyon na na-accost itong si Zaldico. Pero yung mga sumunod na mga pangyayari, asan siya, na posible bang matanong kung nag-apply siya ng political asylum, ano yung mga susunod na hakbang para pinakamabilis siyang maibalik sa bansa, ay malalaman daw nila sa Ministry of Justice na makakausap nila mamaya oras dito sa Prague. Susan? Maris, kanina doon sa soundbite nito si Secretary Vida, sinabi niya na definitely hindi sila uuwing empty-handed. Kung sinabi niyang hindi empty-handed, anong ibig sabihin nun? Ang sinasabi niya, meron silang workable intelligence. Nalaman na nila paano nangyari. Hindi niya maidedetalye kasi may mga confidentiality raw ito. And of course, nirerespeto nila yung GDPR, yung policy, yung isa sa pinakamahigpit na batas ng European Union kaugnay sa data privacy. So hindi daw niya maaaring isa-isahin o idetalye kung ano yung napag-usapan. Pero yung mga kasagutan daw sa kung paano na-accost itong si Zaldico, paano siya umabot dun sa punto na umabot siya dun sa border, papunta dun sa Germany, ano ba yung mga pinanggalingan pa niya. Yun yung mga posibleng impormasyon na alam ni Secretary Vida na hindi pa niya maaaring sa publiko raw, no? Dahil nirerespeto nga nila yung usapan nila ng Czech Republic kaugnay dun sa data privacy. Pero ang sinasabi niya, pag uwi daw niya, siguradong malalaman niya yung mga impormasyon na ito at mag-update siya sa Pangulo at sa publiko. Susan? Sige, hintayin na lang namin yung resulta ng pulong ngayong araw na ito. Maraming salamat, Maris Umali, live mula sa Prague, Czech Republic.